may pang ano ba sila? Pang-pigil din sila agad na implosion kung meron mang mag-a-attempt din dito from SRG. So, okay. Ano ang mage din Valen? ng SRG? Stormy, Valen? Yon! Oh my gosh. Time travel talaga. Mababalik tayo sa nakaraan. Isa sa mga pinakasumikat na heroes ni Stormy if ever. Naalala ko nung M6 nung... Valen nga, oo. Naalala ko nung M6 nung ganyan din yung picks nila. Si Kelra naka-Granger. Naalala ko si Stormy naka-Valen din nung last time na naglaban sila sa M6. Bugbog eh! Hindi, seryoso nga. Bakit? Okay lang. Yun naman talaga yung nangyari. Okay lang, past is past. Pero fresh start. Pero hindi kasi nagbabago yung ihip ng hangin para sa Onyx Philippines. So malalaman natin ngayon, buo na ang komposisyon ng dalawang teams natin. Pick-offs, asahan mo na, SRG. Siya dito. Uy, teka lang. Uy, wag kang lumayo. Dito ka lang daw, Dito sabi. ka lang daw, sabi. Pero merong Netherrealm ng SRG dito. Sumasagot naman ng Onyx Philippines. Bigla King Kong ng habol with the rhythm of joy, pati electrifying beats. Kram, pinop na yung kanyang vengeance. Habang si Innocent nakapag free hit dito. Kram, talon ng talon. Pero ang problema, nandiyan na si Kella. Nakabili pa ng Sky Piercer. Nakaisa na. Kram is gonna fall down. Gonna be a retribution battle. Pero si Kais will secure the turtle. May conceal na magaganap dito for SRG para maka-disengage. And Onyx Philippines makakuha ng isang kill. Pero SRG, sa kanila yung turtle. Medyo hindi rin sumali doon si Innocent. Oo. Talagang yung turtle lang yung pinrioritize niya. Talagang batuhan ng mga shuriken dito. And so I feel na yun yung priority ng SRG at least, or knowing na 'di ba para nawala na rin sila ng isa. Pero Onyx Philippines very consistent pa rin naman dito pagpapatuloy yung paggugulo. Blade Surge na hindi kumonekta. Electrifying Beats ginamit na rin. At na-deny muli si Sekais ng isa na namang purple buff. At hindi lang yon, yung distraction na ginawa ng Onyx Philippines led to Kelra pushing another turret bottom lane naman ngayon. Isipin mo bago yung turtle na yun, nag-push siya sa taas. Tapos nag-participate sa turtle fight, nakapatay kay Kram. After nun, dumiretso sa baba para pumush at makabagsak ng Tori. Ganun ka-efficient si Kelra. Kaya pala noong unang series, 1,000 gold per minute. Naku. For 2 games straight. Ito pa naman yung medyo mahirap kapag nakikita natin yung SRG na nafo-force to a point na nagiging reactive na lang sila sa plays ng kalaban. Kasi parang pinaka-strength talaga nila ideally, yung sila yung nagsiset. Kailangan umuwi pero hindi pa naman pinapop yung sariling Netherrealm. Oy, may ejector doon sa baba! Naku po si Yums! Nahanap si King Kong pero may Netherrealmingan! Super Friends na naman with the Super Instincts to save the Super Family, and bye-bye, sabi ni Kelra with the Sky Piercer gonna pick up 2. Yums on the other hand, tinatry yung best para masave si Kram, kaso ang problema nawalaan din siya sa mapa. Kram laban sa tatlo, hindi niya kakayanin. A maniac for Kelra, and the Filipino Savage strikes again! Once again, makakapag-savage ang the world standard. Hindi natin namalayan, nagkahiwa-hiwalay na yung laban, pero yung 5 kills na ipon-ipon pa din. Naipon-ipon ni Kelra, pati pag-ipon niya ng Savage dahil kung tatandaan mo, January meron na siyang Savage. January yun. Ngayon, February, may Monthly? Savage na naman. Monthly na ba yan? Monthly Savage. Kelra, baka na talaga, Kelra. Nabawas na damage output mula sa SRG. Tapos naging panapos na lang siya sa Savage talaga na kung ninakaw na Netherrealm. Mabubuhay pa yata naman si Stormy. And kumpleto pa. Buo pa ang Lord na nakuha ng Onyx Philippines. Tsaka even before yung ginawa ni King Kong, the fact na si Kirk na zone out niya si Stormy, Yep. kasi sobrang low na kahit may Netherrealm, hindi niya pinrock, pero wala siya, out of position kaagad yung Valentina na SRG. At ngayon, Lord marching in onto the middle lane. Wala nang Netherrealm na pwede makuha dito si Stormy, kaya naman lamang na lamang ang Onyx Philippines. At grabe na wala bigla si Innocent! Ito yung sinasabi nating agresibong paggamit ng Netherrealm. Talagang pumasok na ang buong Onyx Philippines kahit pa sa ilalim ng tore in the less than 12-minute mark. So, wala na nga yung Holy Shields dito ng Inhibitor Turrets ng SRG. Isa na lang doon sa bandang bottom lane. Pero mukhang hindi na hahayaan ng Onyx Philippines na tumayo pa itong mid lane na yan. At napakaganda nung naging huli ni Brusco doon sa likuran. Pero tatalon pa rin naman etong si Kram. Pero hindi na talaga makakayanan. Stormy mag-isa na lang. Pero hindi na madedepensahan. Okay, Innocent na buhay pa dito. Laban sa 4. Kakayanin pa ba niya gumawa ng milagro? Pero parang hindi na. Triple for King Kong. Onyx Philippines takes game number 1. All in less than 12 minutes. Yan lang naman ang oras, yung timers
ng Onyx Philippines para sa araw na ito. I feel like wala talagang lumagpas ng 15 minutes sa lahat ng mga naging games nila this day. At sasabihin nila sa inyo na hindi naman sila nagmamadali. Hindi sila nagmamadali, pero bakit hindi umaabot ng 12 minutes? Ay, ilang minutes to? Less than 12. Hindi umaabot ng 12 minutes yung mga laro dito ng Sonics. I mean, Oh, di ba? wow! Sakto! By less than 12, as in 1 second na lang. Grabe, I mean, the highlight of the whole match, of course, was again the Savage. Ni Kelra, naka-Savage na naman si Filipino Savage, si Gold Standard, World Standard, God in the Gold Lane. Ang dami mo ng monikers dahil ang dami mo ding Savage. 9-0-1 with the Granger. Napaka